Good afternoon mga kalapatids. Ito na naman tayo, another video. Welcome back again sa Royal Dachshund Pigeon Loft. Meron nga palang nagre-request sa mga viewers, gusto daw makita ang mga ibon natin. So ang napag-isip-isipan ko, this video, ipapakita ko na lang sa inyo, share ko yung mga achievement tsaka yung mga finisher nating mga young birds 2025. Pero sa akin siguro, kung ako tatanungin mo, hindi siya ganun kagaling, but happy na ako doon, successful tayo. Yung mga hard work na ginawa natin ay na-achieve ko. So ipapakita ko ngayon sa inyo yung mga resulta ng mga ibon natin, kung ano sila. Ito nga pala yung mga cards na receive natin. Yan. Ito ang mga club results, ito ang mga federation results natin sa young birds. So, ito po, yan, ang katunayan ng mga resulta ng mga young birds natin. So, isi-share ko sa inyo isa-isa yung mga ibon. Hopefully, mag-enjoy kayo sa video na to at ma-share ko rin sa inyo kung anong mga achievement ng mga young birds natin dito sa Royal Dachshund Pigeon Loft. Before that, may mga quick shoutout nga pala lang tayo. Shoutout nga pala kay Mike. Mike, shoutout sa iyo from Nueva Ecija. New subscriber natin. Thank you so much. And also Razor Loft from Arkansas, USA. Hindi lang yun. I would like to congratulate nga pala, shoutout kay Brown G from Florida and your father, the Capistrano Classic Loft. Okay, nag-enter sila ng One Loft race few days ago and they won 8 overall. Congratulations sa inyo, Capistrano Loft. Well done, you know, you've done really well. So ngayon umpisa natin ang mga ibon. Papakita ko sa inyo meron mga na-achieve this 2025 young bird season. Okay, so dyan lang po kayo, kukunin lang natin ang mga ibon. Alright guys, ang first bird natin ngayon ay dark checker. Ito siya, is a cock. Ayan. Okay, ang strain ho nito ay bali Vandenbosch ng Sagan at saka ng Herman Koesters. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ang napanulon nito ay ito, hindi ko na isa-isa pero papakita ko lang sa inyo. Nandiyan naman ho yung ring number eh. Ayan o. Ito ang kanyang resulta. Nag 14th and 15th ano siya. Ayan o. Ring number niya ay GB25A48031. Ayan. Bali nag 14th and 15th federation siya. So pakita ko lang yung sing-sing. Ayan. 48031. Ayan. Yan ang ring number niya. So I'm very happy kasi ang mother pala nito ay ang na-acquire natin sa Angwin family. She was raised in Ireland. Nag-ano siya, nag-8 overall ng Open MIPA. Tapos ang kalaban niya ay 10,500 pigeon. So naka 8th place siya, which is I'm really impressed with that tiny hen. Yun ang mother nito. Ang father naman nito ay 2 times first. 2 times first ang tatay nito at nanalo rin yung tatay nito ng 3rd combine. And he is from the Sagan and Vandenbosch. So, you know, at least nag-produce. May kapatid to sa akin, medyo na-disgrasya last year. He was doing really well as well. Yun ay nakatanggap ng few cards, naka 11 if I remember, 11 and 9 federation yung kapatid dito, kak din. Unfortunately, wala na siya kasi na-disgrasya. So, hindi nakatapos ng race. So, ito, at least ito, ay resulta natin. Dark checker, kak. Sagan, Vandenbosch, Koesters. Okay, ang second pigeon naman natin ay ito, si Tiny Blue Hen. Ayan o. Yeah. Ito ay anak ni Patrick. Yung Patrick na yon, bali apo siya ni direktang apo siya ni Now
who's talking. Van Loon 13 times first place. Yan. Ang bali ang great grandfather nito ay 13 times first, pero ang tatay nito ay proven racer din. So ni-race ko siya ng bali ng South Road na una nung binid ko siya. Consistent naman, pero you know, hindi na nanalo, but I knew that he will produce winner, kaya nga ginawa ko siyang breeder na bago siya ginawang breeder, ni-race ko muna siya ng South Road, tapos ni-race ko siya ng North. So North and South siyang na-erase, pero balik lang ng balik, so consistent lang. So nag-breed ako sa kanya. Ito nga, bali ito ay half brother niya yung first federation ko 2 years ago. Half brother niya. So ang ring number nito ay, ako sa inyo, bali 480003. Yeah. Itong napanalunan niya, bali card niya 480003. Nanalo siya ng 10th federation ng Weatherby 177 miles, which is 285 kilometers. Yun ang napanalunan itong ibon na to sa federation. So yan painihin lang siya. Yan, bali ang nanay pala nito guys ay more on bali Peter Van de Merwe cross with William Virgin. Ang nanay nito. Ayan. Malit na hen lang siya, oh. Pero consistent, very consistent. Guys, kalapatids, eto na naman ang ating third pigeon. Right, susunod na ibon natin to. Itong hen na to nasa large size. Again, bali may dugong to, Van Loon at saka ng Peter Van de Merwe. Itong ibon na to, kinross ko. First time kong sinubukan yung yon, successful naman. So ito nga pala ang cards niyan. Bali siya, 15th federation ng Weatherby, 177 miles, 285 kilometers. Ayan po ang ring number niya, oh. Bali 48015. Okay, 15th overall siya ng race na yon, federation. So ayan ang ring niya, bali 48015. Okay, hen ho siya. Ito po, kalapatids, hen yan. Napakaganda ang kamukha niya, ang nanay niya. Ganda ng nanay nito, kaya yung nanay nito ginawa kong stock eh. Really nice hen, pero ang laking nanay niya. Actually yung ito nasa large size na to eh. Kita mo naman, oh, punong-puno, oh. Sobrang muscle, punong-puno yan. Oh, it's a good condition, solid. So ang nito, bali ang tatay niya ay Van Loon. Bali stock ko na. Ang tatay nito, kapatid ni Hall of Fame, yung ibon ni bred and raised by Van Sanchez. Shout out paring Van Sanchez. Salamat sa mga Van Loon lines na hindi naman tayo binigo. Ito, kinukontinue natin ang winning lines ng Van Loon mo na dinevelop sa mga winning. Yan po. So ang auntie nito, kamukha niya, actually kamukha siya ng auntie niya. Ang auntie niya, yung kapatid ni Hall of Fame, combined winner ng 300 miles, 400 miles at saka 500 miles, si Ace Hen. Yan, magkapatid sila, mag-nestmate sila. Tapos si Torsokak, 3 times combined, top 30 combined winner ng 510 miles ng 3 consecutive year. Kaya siya na awardan ng Hall of Fame. Yan, so bali uncle niya yon, itong hen na to. So may potential to, I hope may potential sa breeding din. So yan, ito po yung si Big Check hen. Kung natin yung susunod na ibon. Yan guys, susunod nating ibon. Siguro naman yung previous vlog ko, nakita nyo to eh. Na video ko to, dumating to umuulan from 222 miles, which is 385 kilometers yung final race namin ng Young Bird. Ito siya, oh. Si Grizzle Hen, Dark Grizzle Hen. Okay, again, bali ang linyada nito, if someone wants to know, this is more on
Mark Gilbert, McFadden, and Van de Wegen. So purely distance pigeons. She's a tiny hen. It's a dark grizzle. Dark grizzle. Very tiny hen. Very, very tiny, but solid siya. Solid. Very tiny hen. Okay? So, the ring number 48019. 48019. Okay? 2025. 48019. 48019. Ito po ang resulta niya. So, bali, nag-14th place siya ng Federation. Ayan. 48019. Ayan. So, kunin natin yung susunod na ibon. Ito, ang susunod nating ibon ay si 48018. Another tiny hen. Ayan o. Tiny hen. Okay. So, ang bloodline nito ay Bandy Nabili. Siya yung 9th overall ng One Low Price sa RPRA. Yun ang nanay nito. So shoutout nga pala sa Ling Brothers. Ang Ling Brothers nga pala ay nag-donate ng winning prize money nila sa Children's Hospital. So na-acquire natin yung ibon na yon, yung hen na yon. So nasa atin yon. Ito hindi ako binigo at nag-produce ng winner. Yan. So sa father side naman ito, ang tatay nito ay si Kubit. Si Kubit ay anak ni Hall of Fame. Okay? Bali, ang nanay niya ay si Miss Turso. Si Miss Turso nga pala ay ang first yearling na nanalo ni paring Van Sanchez na lumipad ng 510. So, again, siya yung yearling na hen na nakakuha ng award. So, pinagpares niya yung, bali nag-line bred si paring Van kay Miss Turso at saka kay Turso Kak. So 510 miles pareho yon. Yun ang tatay nito. Yan. So ang ring number nito ay yan. 48018. Okay? So ang card niya, siya naman ay nanalo ng ayan o, 48018 Federation result. Like 13th place siya. Ay 13th place sa Federation result. Yan. So happy ako. At may performance nang nag-produce yung nanay. Yan. Happy. Bandy Nabili. Bali, more on Bandy Nabili. Ito, I would say mga 70% Bandy Nabili. Tapos 30% on Bandung side. Yan. Si 18. Very consistent to ha. Very consistent. Hindi niya lang makuha yung speed. So, siguro nga kasi yung dinevelop na ni paring Van na si Turso at saka si Miss Turso, more on middle to long distance. So ang nangyayari yung ibon, siyempre trial and error ang ginagawa natin. So ang gusto kong gawin, subukan and see how it goes. So ang nangyari siguro itong mga anak to, may kapatid to hen kaso nga lang yung kapatid niya hindi nakakuha ng resulta, but tumapos hanggang dulo. So final race ng 222 miles. Yan. Kunin natin isang ibon. Susunod nating ibon ay si Big Boy. Siguro napanood nyo yung previous vlog natin na si Big Boy. Binidyo ko. Actually, eto si Big Boy. Bali, eto si Big Boy. Yan. Nasa large size to si Big Boy. Ayan o. Big Boy is solid. Napakalaki ng katawan. Solid. Ang ring number niya, ito ang ang skim ring na binili sa isang sa mga club na inorganize sila na pag nanalo ka, you get a good prize money. Unfortunately, hindi niya nakamit yun, hindi niya nakuha. So ang ring number niya 40807. Ayan, ayan tinatawag nating S-ring. Ayan, S-ring siya. Ayan, S-ring 48007. Ayan. Bali ang napanalo nito ay nanalo siya ng 8 Federation result. 40807. 8 Federation result. Ayan, 2025. Bali, sadly yung nestmate ito nakak. Ayan o, nakakuha rin ng resulta.
Bali ito ay nag 12 federation pero hindi nag-survive sa final race, nawala yung ibon. Kaya itong si O8, pinag-iisipan ko kung gagawin ko ng stock kasi siyempre sinisecure ko yung linyada. Okay, so gustong malaman kung ano ang strain nito. Ito pong ibon na to ay bali inbred ng May Queen. May Queen is 2 times national winner. So siya po yung inbred. Na-acquire ko to sa Wando Prize. Ang tatay nito ay nanalo ng 85th place ng RPRA Wando Prize. Bali, if I remember, ang ano niya ay nasa 31st Ace Pigeon. Yeah, 31st Ace Pigeon, if I remember. So, 85th place ang tatay nito. Consistent siya eh. Nagkamali lang nung final race, pero siguro blessing na rin yun. Kasi sa akin napunta yun, no? Siyempre, sa auction, bidding yan eh. Eto nakuha natin. Yan, tatay niya. So, nasa atin siya ngayon. Yan. So, bali ang linyada nito more on Herman Koosters. Yan. Herman Koosters yan. Bali ang lolo niya ay si Spider-Man. O nga pala. Buti nakanabanggit ko yung pangalang Spider-Man. I know from previous vlog, sinasabi ko na from previous videos, sinasabi ko si Spider-Man, gusto ko ma-acquire ang Spider-Man. Sa gustong malaman kung ano si Spider-Man, Spider-Man is based on Herman Koosters. Yan. Bali si Spider-Man ay direct son ni Rosie. Yan. Para meron lang kayong guide kung ano si Spider-Man. Spider-Man ako Spider-Man, pero hindi ko binabanggit kung ano ang kanyang bloodline sa kanya, ang kanyang strain. So ayan po, si Big Boy. Ito po yung sinubukan nating i-breed ng first trial ko na breed ng young bird na nilagay ko sa Widowwood section natin. So sa Widowwood section, bali sinubukan ko siya, binigyan ko ng kapares, nag-breed. Nanalo naman, nagkaroon ng prize card siya ng Federation results. So I'm happy na yung trial ko na ginawa na young bird, pinayaya ko. Actually, baby niya yung mga yun eh. So I managed to get some babies from this cup. Okay, so may baby siya ngayon sa akin. Ayan. Medyo nabasa na. Ayan. Si Big Boy, napakalaking cup nito. It's good for breeding. Mga kalapatis, ang susunod nating ibon, eto nga pala, sa final race. So, yung final race natin na 222 miles, siguro naman nakita nyo na, napanood nyo na yung video na yon na nandumating yung yung black hen natin. Ayan siya. Bali, ang napanood nito ay nasa Ipawas Right. Bali, 8 club, 11 federation ng 222, 300 miles and 385 kilometers. Ayan siya. Off color natin. So sa mga nagtatanong kung anong bloodline nitong itim na to, sa dinidevelop kong ibon na to, bali nasa ano na siya, ang linyada niya ay nas more on Bandinabili ang strain nito. So na-develop to na siya sa ganung na-cross na rin natin siya sa Bandun. So Bandun, Bandinabili, may lahi rin siyang baling Stitch. Okay? Shoutout nga pala kay paring Alain Dumo. Yung gift bird niya sa akin na si Blink na na-acquire niya rin. Thank you so much for having that pigeon. Binigay mo sa akin siya as a gift pigeon, and I have now developed some good foundation for them. Ayan, kaya meron na tayong mga off-color na black na nasa atin ngayon na dumudulo. Yun lang masasabi ko, dumudulo. Kapatid siya ni 55077. Si 55077 nanalo ng 5th club, also 5th club, and also won the 8th federation. Bali, full sibling nito yon. Okay, full sibling nito. Tapos nung 2023, yung hen pala yung nanalo nung 2024. So 5th club, 8th federation, si 55077.
Ngayon, yung 2023 naman, yung kapatid nila, full sibling nila sa one loaf race ng RPRA, nanalo ng 102 place ng RPRA one loaf race. So as you can see, yung kanilang consistency sa winning nila, nandun sila every year. Yung si Venom ay nagbi-breed ng winner sa atin. Again, salamat sa mga gift bird na mga tropa, at least hindi ako napapahiya, hindi sila mapapahiya sa akin. Nakapag-produce tayo, nadidevelop natin ng mga ibon nila, at saka lumalaban ng mga ibon natin. As you can see, meron naman tayong proof. Nandiyan naman ang mga federation cards at saka club cards natin. So sana magpatuloy, sana dire-diretso yung ating winning dito. Siyempre, ang susunod na target natin yan for next year, this season, 2026, is talunin natin itong mga cards na to. So I want to beat them and do well on the young birds. So ngayon, another hard work na naman yan. So another year. Eto nga, ang problema, may delayed pa rin dito sa project namin sa bahay. Hindi ko pa nagigiba tong loft na to dahil nga yung may hinihintay pa tayong confirmation from the council. So hindi pa namin magagawa yung project hanggat hindi nare-release ang confirmation. Alright mga kalapatids, ang next video natin, itong blue hen na to. Blue hen. So trying to molt. Hindi pa ang kanyang nare-release ang kanyang last flight. So malalaglag na yan. So it's a blue hen. Ang ring number nito ay isa sa mga skim ring natin. By the way, S ring. Baliktad ang singsing eh. So okay, bali ang naiilang ibon sa camera. Camera siya yung ibon natin. Bali ang ring number niya ay S ring. Ayan o, S 48009. 48009. Yan. Okay? So ang resultang nakakuha nito, bali itong resultang nakakuha ng ibon nating 48009 S-ring, skim ring, blue hen. Nag 12 federation siya. Ayan, ng Weatherby. 177 miles. Ayan. Okay. Ayan. Bali ang linyada nito ay more on Bandi Nabili. Ayan. Siya yung final race na hinihintay ko nung 222 miles na race sila ng final race. Unfortunately nga, wala siyang speed ng time na yon. So very consistent tong hen na to. Kaso nga lang, hindi enough yung kanyang speed. So hindi tayo nakakuha ng prize money. So it doesn't matter, nasa atin yung ibon at alam ko naman ang consistency ng ibon na to. So ang gagawin ko nga pala ay hindi ko na i-erase to. Ang mother nga pala nito medyo hindi sinwerte. Ibig sabihin ay yun ang 2021 she was the most consistent hen ko. Tumawid ng dagat yon 2 beses. Wala akong problema. Uwi ng uwi. Very consistent yung hen. Never made mistake. Ang mga kaks ko nga nagde-daybird pa eh. Ay nagsi-second daybird. Yung hen na yun, talagang daybird lang ng daybird, uwi lang ng uwi. So yun ang nanay nito. So pinares ko siya kay sa ibon na na-acquire ko kay sa Ling Brothers. So again, shout out to the Ling Brothers. Okay? This is the babies of your cock that have acquired to you guys. Yan. So gagawin ko ng stock to. So ito, kamukha niyang nanay niya. Just exactly the same. Okay? Ayan. Ang ipapakita ko ngayon sa inyo ay yung sibling niya, full sibling niya na young bird. So kukunin natin ngayon, ayan, ang grand finale ng ating young bird. Ayan. Ito, papakita ko lang sa inyo. Guys, ito ang hen na papakita ko sa inyo ang kaya ako ginawang last to kasi dito talaga ako na-impress. Okay? Alright. This hen actually won
4 federation cards. Okay? So, bali ang ibon na to, she was only raised 6 times. Kasi nga nagka-young bird sickness tayo, nagkaroon tayo ng fat eye. Ngayon, I couldn't even raise for 1 week. So, luckily, with the help of friends, I managed to get the birds better. And basically did really well after that. And yeah, I'm gonna show you the ring. The ring number be 480. I know 480 48046. Sorry, it's 48046 ang ring number niya. Okay, 48046. Bali, this hen won 4 federation cards. Okay, so ayan o, 48046 dati yan. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, 48046, 48046, 48046, and another 48046. So she actually won 5th federation result, Weatherby, 177 miles. Then 10th place at Newark, 114 miles. 11th federation, Newark again. And then another 13th federation sa Newark again. So again, this hen is the most consistent hen. Lumipad siya ng 177 mile twice. Hindi ko na siya pinadala nung final race. Nung bumalik siya when she actually came back on the second Weatherby race, there was a problem. One of her wing actually seems damaged. So pag lumilipad siya, wonky siya. Wonky, yung talagang baluktot ang lipad niya. Sabi ko, buti nakauwi. So yung willingness ng pag-uwi ng ibon, impressed talaga ako. Ang ibon kasi pag may tama ng ganun, minsan nag-give up na eh. She was the last pigeon from the last 177 race na pinadala. She was the last one. All my birds were clocked in apart from her, and that was her second Weatherby race. Ngayon, the last pigeon that I showed you guys, yun ang sibling niya, full sibling niya. So she's also gonna be put to stock because the mother already now gone. It's no longer in the loft. So yan, so ang tatay nito ay pure Bandi Nabili. So again, she's more on, I would say 75% Bandi Nabili and 25% Bandun. Again, shout out again kay paring Van Sanchez. Again, yung linyadang yun ay na sa pag-cross ko na de-develop ang strain. Yung winning streak nila, yung winning strain nila, yung hindi nawawala, nandun pa din. So pag di-develop ng ibon, I'm so happy na ito nga at nagpo-produce ng mga winners ang mga Bandun at saka yung mga na-acquire natin sa Ling Brothers. So hanggang dito na lang mga kalapatid. Siguro next time papakita ko naman sa inyo yung mga iba, mga nakuha natin, mga na-acquire nating mga pang one low prices. Hanggang dito na lang. Stay safe and God bless.